Kita niyo po dyan, yung kimulain ng pinanggalingan ng Muslim. Kaya magulo. Tignan mo ha. Si Abraham kasi nagsaratan eh. Oh. Pag i-define pa sa atin ng Bible, ito po ay problema eh. Pero manalangin muna tayo dahil nakikita ko na overwhelming ata tayo. Araw tayo lapal-lata na. Ako po ay nagpahinga ng isang buwan. Kasi birthday ko ng February. Nakiusap ako sa Diyos, Lord, pahinga muna tayo sa buwan. Pagkatapos na makabirthday ako, nakahayo na ako. Unang hayo ko doon sa Nerisi. Pangalawa doon sa sa Nasugo. Pangatlo rito. Yan ang aking ginagawa. Paano mo ito sa may-ari ng buhay ko. May-ari ng buhay ko, yung Creator of the heaven and earth. Parang yan yung ating Ama. Malalangin muna tayo bago tayo magkwento. Ang Bible po ay kwento. Istorya po ito. Panginoon Diyos na makapangyarihan, pakalmahin mo ang aking puso, hindi mapakali. Panginoon Diyos, tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang ayusin at magtiwala sa iyo ng lubusan. Panginoon Diyos, bigyan mo ako ng kapayapaan kung saan ako dapat maghintay. At lakas ng loob kung saan ako dapat kumilos. Panginoon Diyos sa makapangyarihan, turuan mo akong tahakin ang bawat araw may matatag na pananampalataya. Panginoon Diyos na makapangyarihan, tulungan mo akong magtiwala sa iyong plano. Kahit sa sakit at maniwala na ang iyong kapayapaan ay mas dakila kaysa sa aking mga takot. Panginoon Diyos, na makapangyarihan, pakalmahin mo aking isipan. Tulungan mo akong tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at kumilos ng matalino kung saan ko kaya. Akayin mo ako sa iyong kapayapaan ngayon. Panginoon Diyos, na makapangyarihan, hayaan mong maghari ang iyong kapayapaan sa aking puso. Turuan mo ako kung kailan dapat tumahimik at kung kailan dapat tumilos. At kung paano sundin ang iyong karunungan sa lahat ng bagay. Panginoon Diyos, na makapangyarihan, salamat Panginoon sa paggamit mo ng mga tapat na lingkod, umasa magsalita sa katotohanan sa iba't ibang henerasyon. Panginoon Diyos, na makapangyarihan, naway patuloy na magdala ang paggaling, pag-asa at direksyon ng kanilang mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po sa amin at dalangin. Alampakan natin ang Panginoon. Ngayong araw na ito, unang araw ng Kurisma, Linggo. Hindi ko masasabi sa inyo lahat, mahaba ito Mahaba. Tetext ko sa inyo kabuuan kung kayo may plano na makipag-ugnayan sa Diyos sa araw ng Kurisma. Umpisa ngayong linggo na ito, kasi isang linggo ito. Kaya ako sa isang linggo na sa main church ako, per service po yun. Ito po yung Semana Santa na tinatawag. Yung araw na ito, yung Bendita Palaspas. Yung araw na ito yun. Sa mga Katoliko, ganyan yan. Pero sa Bible, nakalagay sa Bible po yan. Yun po yung pumasok si Jesus Christ na nakasakay sa asno. Pero bago po yan, hindi ko naman po ba ikukwento sa inyo lahat. Ikukwento ko na lang sa inyo itong nangyayari kaguluhan. Tetext ko sa inyo yan para maintindihan natin.
Ang nangyayaring kaguluhan sa mundo ay siya dahil lang masyado kasing abante ang isipan ng mga tao nung sinauna. Ito po ay sinanalize ko lamang para na-excel. Ito po ang nakalagay dito. Binuod ko lamang ito para sa hindi masyadong mahaba. Kaya dapat mabasahin ng buong kabanata ng kwento ni Abraham at si Sarah at Hagar. Yan ang sanhi ng kaguluhan sa gitna sila. Dalawa. Isang ama, dalawang asawa. Tayo magkakapatid sa ama, pero hindi sa isang ina. Tandaan po yun, ha? Ito po yung kwento. Sabi po rito, pakikita ko sa inyo personal na i-text ko sa inyo. Kasi, kung meron kayong meron ba kayong internet? Tingnan ko para subaybayan nyo. Itingnan ko po dito sa internet kung ito, meron ba kayong internet sa cellphone? Sino may internet sa cellphone? May text ko sa ito para sundan nyo. Kung wala, mamaya na. Kasabayan nyo na internet kayo. Si Abraham po kasi matanda na. Alam nyo, nagtataka ka ako kung bakit eksakto 86 din to eh. Kaya ako 86 din. Nakaanak pa ito eh. Nagtatawag ko mo. Dito po, babasahin ko po sa inyo para maintindihan nyo po ito ha. Para maintindihan nyo lahat. Chapter 16. Ayan ha. Babasahin ko muna sa inyo para maganda. Para malaman nyo kung paano. Chapter 16, si Hagar at si ito. Chapter 16, verse 1 to 16. Si Sarah na asawa ni Abraham ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarah kay Abraham, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa siguro sumipin ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abraham para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abraham sa Kanaan sa 10 taon at 10 taon. At tapos doon ay nabuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarah. Yun ang problema. Dahil dito sinabi ni Sarah kay Abraham, ngayon buntis na si Hagar, hinahamak niya ako. Ikaw ang dapat sisihin, Abraham. Ibinigay ko sa iyo, ikaw ang dapat sumuway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abraham. Kung gano'n, ibabalik ko sa iyo bilang alipin mo at bahala ka sa kung ano gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi naging maganda ang pakikito ni Sarai kay Hagar. Kaya't lumayas na lamang ito. Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilan. Ang bukal na ito ay malapit sa daan ng papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarah.
saan ka ba nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya,